Praise. Okay, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin yung Panginoon. Ayan. So binabati ko rin po ng isang mapagpalang umaga sa mga kapatid po na nasa online ngayon, nanunood. Okay, so purihin po ang Diyos na buhay. Okay, so isa pong kagalakan ulit sa akin na tumayo po sa inyong harapan sa biyaya ng Lord na makapag-share po sa inyo ng salita ng Diyos. Okay, so ngayong buwan ng September, tinalakay po natin ang patungkol sa Spirit-filled life. Sound check. Ayan. Mas maganda. Ayan. Tinalakay po natin yung patungkol sa Spirit-filled life. Okay. So, tinalakay una ng ating pastor noong unang linggo ng September ang patungkol sa Spirit-filled disciple. So, bilang mga disipulo ng Kristo, si Jesus po ang ating, siya po ang ating tinutularan. Okay. So, kung ano yung ginagawa niya, yun din po dapat ang inaasahan niyang gagawin din natin. So, kung si Jesus ay nag-disciple o nagturo ng mga tao, inaasahan niya din na tayo ay magdi-disciple din. At magtuturo din sa mga tao kung paano sumunod sa Kanya. Noong ikalawang, nagre-review lang po tayo ng pinag-aralan. Kasi last Sunday na po kasi ngayon ng tema. Okay? So, nung sumunod naman, tinalakay naman po ni Brother JV yung patungkol sa mga babala ng pagtalikod. Mukhang may mga nagsitalikod na ata at napalitan ng mga bagong muka. Ayan. So, I hope hindi naman, no? Okay. At nung nakarang linggo, nalaman naman natin mula kay Sister April, ang patungkol sa Spirit-filled life ay pagpapapuno sa banal na spirito hinang hindi lang minsanan, kundi ay palagian. Okay. So doon sa natapos na tatlo, ngayon na po yung pang-apat ng series na Spirit-filled life, sino na po ang nakakumpleto? Meron na po ba nakakumpleto? Sabigaw nga ng amen yung nakakumpleto na makakakumpleto ngayon ng buong series. Amen? Mukhang konti lang ata Okay, anyway. Doon sa mga nakakumpleto na, ito po yung tanong ko po sa inyo, no? Naranasan na po ba natin yung pagkilos ng Holy Spirit? Kasi ang purpose po nun, bakit po natin tinalakay ay upang personal po natin na maranasan ang banal na Espiritu. Naranasan na po ba natin? O may isang bagay pa na dapat pa nating paglaanan pa ng mas mahabang panahon upang siya'y maranasan? So, gusto po ba nating maranasan ang Holy Spirit? Gusto po ba natin? Okay, so ihanda po natin yung ating puso at isipan dahil ang Espiritu ng Diyos ay nakahandang magparanas sa sino mang naghahanap. Sabi po yan sa Lucas 11, chapter 11, verse 10. Sabi doon, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kung gusto po nating maranasan ang banal na Espiritu Santo, maaari po nating hingin. Okay, tumayo po tayong lahat. Buklatin po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Roma, chapter 8, verses 12 to 13. Roma, chapter 8, verses 12 to 13. Page 196 po siya sa Bible. Kung pares po kayo ng Bible na hawak ko, page 196. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Mga kapatid, ready? Go! Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Tayo manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, tunay na mabuti ka. Ikaw, Panginoon, ay napupuno ng kahabagan, ng biyaya para sa lahat. Dalangin po namin, O Diyos, sa oras na ito, maging malaya po ang iyong banal na Espiritu Santo na makakilos sa amin. Nawa maging totoo ito ang mga salita mo na sinasabi mo na tatanggap ang sino mang humihingi.
Panginoong Diyos, inaasahan po namin na ang aming mga pandinig ay hindi lamang makakarinig, kundi makakaunawa ng mga salita mong naghahayag ng hiwaga patungkol sa iyo, na ang aming mga mata ay hindi lamang makakakita, kundi makakasaksi ng mga kamangha-mangha mong gawa. Aming Diyos, ikaw nawa ang mapapurihan, ikaw nawa ang siyang madakila sa aming gagawin sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maupo. Ayan. So ang pag-aaralan po natin sa linggong ito ay patungkol po sa mananampalataya ni Kristo na namumuhay kasama ang Espiritu. Or in English, a believer of Christ is living with the Spirit. Okay. So basahin po natin yung tekstong pinag-aralan natin, ang pag-aaralan natin sa English. Okay? So Romans 8:12-13. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if through the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So yung tatlong bagay ang ating pag-aaralan natin ngayon hango sa tekstong binasa. Ayan. So paki-next nga po. Tingnan natin yung kulay. Yan. So ito po yung una. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. Ito po yung una. Paklik po ulit. Ayan. So ito po yung una. Debtors not to the flesh. Ang ikalawa naman ay ang sumunod. For if you live according to the flesh, you will die. But if through the Spirit, you put to death the deeds of the body. So yun po yung ikalawa. Mortifying the flesh through the Spirit. At ang panghuli ay you will live. So we will live. Ayan. So tatlong bagay po yung ating pag-aaralan. So kung meron po tayong mga Bible, samahan niyo po ako sa paghahanap nito. At kung meron kayong notebook at ballpen, mas mainam po na magsulat po tayo, mag-take down notes para kapag nais po nating balikan yung mensaheng natanggap po natin, so anytime pwede po nating mabalikan. Okay. So pumunta po tayo sa unang bahagi. So debtors not to the flesh. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. O sa Tagalog, mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Pag-aralan natin. Debtors. Pag sinabing debtors or ibig sabihin nun, may utang. Debtors. Utang. So galing sa salitang word na debt, which is utang. So para malaman natin na tayo nga ay wala na talagang utang, pag-aralan natin kung ano ba yung utang na tinutukoy sa Bible. Okay. Yung debt or utang na tinutukoy diyan ay matatagpuan natin sa Romans 3:23 at Romans 6:23. Okay. Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Hindi po exempted ang mga Christians dito, no? Lahat ay nagkasala. So yun po ay isang katotohanan na makikita natin sa Biblia. At kung tayo ay nagkasala, sabi naman sa Romans 6:23, so yung unang bahagi lang, yung kailangan natin, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So ito po yung utang. Ang mga verses na ito ay nagsasabi ng lahat tayo ay nagkasala. Dahil sa mga kasalanan nating ito, tayo'y may kasalanan, magbabayad tayo ayon sa salita ng Diyos. Sa batas ng Diyos, lahat tayo ay mananagot. Lahat tayo ay sisingilin sa bawat kasalanang nagawa natin. At sinabi sa Romans 6:23, ang hinihinging kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Opo, mga kapatid, kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Hindi po siya natutuwa
sa kasalanan. Kaya hindi lamang kamatayang pisikal, kundi pati espiritual ang parusa sa ating kasalanan. Meron po bang taong immortal dito? For sure, alam natin, may kasabihan na balang araw, tutuwid din yung ating mga paa. Ibig sabihin nun, lahat po tayo mamamatay. Yun po ay bunga ng kasalanan. Ang katawan natin ay magbabayad sa Diyos. Dahil ang katawan natin, ang ginagamit natin sa paggawa ng kasalanan, magbabayad ito sa Diyos. Ano ulit ang kabayaran sa kasalanan? Kamatayan. Kaya lahat tayo ay mamamatay. Katotohanan po ito, hindi po ito mababalik. Ngayon, hindi lamang pisikal ang mamamatay, kundi pati ang spirito. Okay. At ang kamatayang ito ay hindi lamang isang beses. Yung katawan, oo, isang beses lang tayo mamamatay, patay na. Pero, ang tinutukoy na kamatayang spiritual ay hindi lamang isang beses. Eternal po ito. Ano po ibig sabihin ng eternal? Walang hanggang kamatayan o paulit-ulit na kamatayan. Okay. So yun po ang utang na dapat nating bayaran. Punta tayo sa sunod. The debt paid. The paid debt. Kabaliktad pa nga. Ayan. Ang utang na to ay binayaran na. Okay. The paid debt. Okay. Matatagpuan natin ito sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Page 301 po ito sa Bible natin. Okay. Sabi po nito, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Sabi sa verse na to, bayad na ang kasalanan. Hindi po ginto ang ibinayad dito, hindi po house and lot, hindi po insurance ang pinambayad po dito, kundi dugo ng Panginoong Jesus. Kung sabi sa batas ng Diyos may babayaran tayo, ang sabi ng Diyos ngayon sa verse na to, bayad na ang kasalanan. Palakpakan natin ang Diyos. Sunod na bahagi. The benefit of the paid debt. Ano yung kapakinabangan na nabayaran na ang kasalanan? Sinabi sa John 3:18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya. Ulitin ko. Hindi hinahatulan. Dahil may utang, may kabayaran. May kasalanan, may hatol. Yun po ang katotohanan. Ngunit, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang katotohanan. Tayo ay nagkasala at dapat tayong tumanggap ng parusang kamatayan sa ating mga pagkakasala. Ngunit dahil iniibig tayo ng Diyos, sinugo niya ang Panginoong Hesus upang bayaran ang parusang dapat tayo ang tatanggap. Siya ang namatay, ang dugo ni Kristo ang ibinayad upang tayo'y mabuhay. Mamatay man ang ating katawan, ang espiritu natin mabubuhay kasama niya. Sinasampalatayaan mo ba ito? Sinasampalatayaan mo bang si Kristo ang nagtubos sa iyo sa kasalanan? Kung gayoy, mabubuhay ka at hindi ka na mapapahamak. Palakpakan po muna natin muli ang Diyos. Ngayon, ang sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ang tawag po sa kanya ay mananampalataya or sa Ingles ay
believer. Okay. Believer. Nakalagay na po dyan. Ayan. So, a true believer of Christ. Kung totoo po tayong sumasampalataya, eto po ang dapat makita sa atin. A true believer of Christ, sabi doon sa verse na binasa natin, sa verse 12 ng Romans 8, a believer of Christ does not live according to the flesh. Hindi na po siya namumuhay sa pagkakasala. Hindi na po siya namumuhay sa nais ng laman. Ikalawa, a believer of Christ is a new creation. Matatagpuan natin ito sa 2 Corinthians 5:17. Sabi po ng verse na ito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So kung sumasampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay bago na. Sabi din sa Romans 6, verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So mga kapatid, hindi na dapat tayo mamumuhay sa kasalanan, lalo na ang taong sumasampalataya kay Kristo. Dahil siya ay isa ng bagong nilalang. So ito po ay dahil sa biyaya ng Diyos, magagawa po natin ito. Ngayon, sabi sa 1 John chapter 3 verse 6, ang nananatili sa Kanya, ayan, tingnan po natin, sa 1 John chapter 3 verse 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ulitin ko. Ang nananatili kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala, anong sabi nito? Ay hindi talaga nakakita, ni nakakilala man sa Kanya. Hindi niya po talaga kilala. Hindi niya po talaga nakita. Kapag ang tao ay patuloy sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, huwag po tayong papadaya, no? Dahil ang kaaway ay sinungaling. Wala siyang ibang ginawa kundi magsinungaling at lokohin ang tao. Ganon din. Baka may mga kasalanan pa rin tayong patuloy na ginagawa. Kung sinasabi ng ating bibig na tayo'y sumasampalataya, subalit taliwas naman ito sa sinasabi ng ating mga gawa. Kapatid, mayroon pa po tayong dapat baguhin. Kung sinasabi lang ng bibig, ngunit hindi nakikita sa gawa, mayroon po tayong dapat ayusin sa ating sarili. Dahil sabi ng verse na yan, kapag tinanggap ng totoong mananampalataya si Kristo, hindi na siya nananatili sa kasalanan sapagkat siya ay bago na. Ngayon, talakayin po natin yung taong nananatili pa sa kasalanan. So kung mayroon ka pang patuloy na kinahuhumalingang kasalanan, kung mayroon pa na patuloy na kinahuhumalingan kang gawin na kasalanan, ito po ang sinasabi ng Diyos, sapat na ang panahong ikay nahumaling. Panahon na upang ang iyong buhay ay isuko sa Kanya. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 4 verses 2 to 3. 1 Peter chapter 4 verses 2 to 3. Ang sabi dito, kaya nga, mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba
sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Diyos, tapos na po ang panahon na tayo'y nahuhumaling sa mga kasalanang yan at hindi na po natin dapat yan binabalikan. Dahil ang totoong sumasampalataya kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Magbalik loob na po tayo sa Diyos at batid natin kanina nasabi, narinig natin na ang Diyos ay labis na nasusuklam sa kasalanan. Kung ikaw ay nananatili sa kasalanan, parurusahan niya tayo. Ang kasalanan ay kanyang parurusahan at ito ay kanyang wawasakin. Matatagpuan natin ito sa aklat ng Juan, 1 John chapter 3 verses 7 to 8. 1 John chapter 3 verses 7 to 8. Ang sabi diyan, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi anak ng Diyos. Siya'y kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kampo ng dyablo ang nagpapatuloy sa pagkakasala at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. At kung tayo'y patuloy na namumuhay sa kasalanan, kasama tayo sa kanyang wawasakin. Ganyan po namumuhi ang Diyos sa kasalanan, kaya hindi niya nais ang sino man sa atin manatili dito. Ngayon, balikan natin yung mga katangian ng totoong sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Okay, he does not live according to the flesh. He is a new creation. At ang panghuli, a believer of Christ is given a right to be a child of God. Ang totoong sumasampalataya kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Matatagpuan natin ito sa John 1:12. John 1 verse 12. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi po anak ng dyablo, kundi maging anak ng Diyos. Ang totoong tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay itinuring niyang Kanya bilang Kanyang anak. Hindi na sila mapapahamak, kundi magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Muli po, ito po yung una po nating topic, no? We are debtors not to the flesh. Wala na po tayong utang sa laman upang ito'y sundin. Bayad na po ito ng dugo ng Panginoong Hesus. Kung sumasampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Hesus, hindi tayo hahatulan, kundi bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, dumako tayo sa ikalawa. But if through the Spirit you put to death the deeds of the body, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Spirito ang mga gawa ng katawang makalaman. Ayan. Or, in English, it is mortifying the flesh through the Spirit. Pag sinabi pong mortifying, ibig sabihin nito, pinapatay. Mortifying the flesh, pinapatay ang laman. Pag-aralan natin, ano ba ibig sabihin nito? So, balikan natin, sinabi doon na sa John 1:12 na ang sumasampalataya kay Kristo ay anak ng Diyos. A believer is a child of God. At ang anak ng Diyos ay may pagkakakilanlan. Nasabi ko to sa mga bata sa mga teens na tinuturuan ko, no? Sabi ko sa kanila, yung mga nag-aaral sa San Juan Elementary School, binibigyan sila ng ID para sa mga estudyante para sa San Juan Elementary School. Sa mga empleyado dito, ganun din, no? Kung anong kumpanya pinagtatrabahuan mo, bibigyan ka rin ng kumpanya na naayon
doon sa kumpanyang iyon. Tama po? Ang ID na binibigay po na yun ay iyong pagkakakilanlan na ikay bahagi ng organisasyong iyon. Kung may ID ka ng kumpanyang iyon, ibig sabihin, part ka ng kumpanyang iyon. Pero kung wala kang ID, ang iyong pagkakakilanlan ay questionable. Di ba? Kahina-hinala. Pag wala kang ID, di ba? Sino dito yung nasa trabaho, mayroong regulation na no ID, no entry. Di ba po? Ganon din po sa pamilya ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay mayroon din pong ID. Mayroon po silang pagkakakilanlan. Okay? Kasi sila ay hindi tagalupa. Sila ay mga tagalangit na nananahan pa sa lupa. Pansamantalang tirahan nila ang lupa. Pero ang totoo nilang tahanan ay naghihintay doon sa langit kasama ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Okay. Ano pa ang pagkakakilanlan ng mananampalataya o anak ng Diyos? Mababasa natin ito sa Roma chapter 8 verses 9, 14 at 15. Sa verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ulitin ko po. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So, maaring manalangin siya, no? Maaring tumawag siya sa Panginoon. Maari din siyang pumasok sa simbahan. Maari din siyang umawit at magpuri sa Diyos. Pero, maari niyang malinlang yung kapwa, yung tao. Okay, maari niyang maloko, no? Ng kanyang totoong pagkakakilanlan. Maaring kasama. Pero, hindi po natin maloloko ang Diyos. Kilala ng Diyos kung sino ang tunay na Kanya. Bakit po? Mayroon po silang pagkakakilanlan. Ano po ang sabing pagkakakilanlan ng kanyang mga anak? Nasa kanila ang Espiritu ni Kristo. Kung wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo, wala siya kay Kristo. Sabi naman sa verses 14 to 15, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pag-aalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya ang panalangin mo ay tiyak tutuginin ng iyong amang nasa langit. Dahil ikaw ay Kanyang anak. Ngayon, ang hindi mananampalataya ng Kristo o naglilingkod lamang sa kanyang bibig, kahit anong tawag niya sa Panginoon, hindi po siya papakinggan. Kasi hindi naman po talaga siya totoong na kay Kristo. Ang lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Kristo ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. O ulitin ko po ang natanong ko po kanina. Sumasampalataya po ba tayo sa Panginoong Hesus? Sabi sa John 1:12, kung tayo sumasampalataya at tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tayo'y bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tayo binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, maaari natin hingin sa Kanya na bigyan niya tayo ng pagkakakilanlan na tayo'y Kanyang anak. Walang iba kundi ang tatak na bigay ng Espiritu Santo. Mga kapatid, gusto po ba nating maranasan ang Espiritu Santo? Kung hindi pa natin nararanasan ang banal na Espiritu Santo, ito po ang kanyang pangungusap ngayon. Kung totoo ko pong tumanggap sa Panginoong Hesus, hindi niya pwedeng hindi kanya bigyan ng Espiritu Santo. Dahil sa Kanya ka, yun ang iyong pagkakakilanlan.
Buksan natin sa Lucas 11:13. Yan. Si Jesus po ang nagsabi po nito. Kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang masamang tao ay nagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang anak, masamang tao po yun masamang tao na kayang magbigay ng mabuting bagay para sa kanyang anak, lalo pa ang amang Diyos na tunay na mabuti. At sinabi doon niya, ang sinumang, nasa na ako? Lalo na ang inyong amang na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Gusto niyo po bang makaranas ng Espiritu Santo? Gusto niyo po ba? Okay, sige. Ano po ba yung dapat nating gawin upang tayo'y makaranas at tumanggap ng Espiritu Santo? Ito po yung ating gagawin. Basahin po natin sa Aklat ng Juan, chapter 7, verses 37 to 39. Okay, sabi po dito, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang spiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang spirito dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Napag-aralan natin last Sunday yung mga simbolo ng banal na Espiritu Santo, which is tubig. Ang sinabi ni Jesus, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang tubig na ibibigay ng Panginoong Jesus ay ang banal na Espiritu Santo. At kapag ang tao'y tumanggap ng Espiritu Santo, ano ang mangyayari sa tubig? Asa na yan? Nawala. Mula sa kanyang puso, mula sa kanyang puso ay dadaloy. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Dadaloy. Hindi lang po ito isang baso na katulad ng pinakita ni Ate April, no? Dumadaloy po. Continuous po ito. Kaya nga ang sabi ni Ate April, di ba? Ang pagpapapuno sa banal na Espiritu Santo ay hindi minsanan. Hindi lang po ito isang beses. Ito po ay palagian. Dapat umaagos po iyan. Okay, ito po yung dapat nating gawin upang makatanggap tayo ng banal na Espiritu Santo. To thirst, to come, and to drink. Sinabi ni Jesus, kayong mga nauuhaw ay lumapit at uminom. Ano ang ibig sabihin ng to thirst? O kayong mga nauuhaw, sino ba ang tinutukoy niya dito? Ang tinutukoy niya ay ang mga nauuhaw at naghahanap ng tubig. Hindi po ito binibigay sa taong hindi naman naghahanap. Kaya ang sabi, tatanggap ang humihingi. Gusto po ba nating hingin ang banal na Espiritu Santo? Ipakita po natin na tayo'y nauuhaw sa tubig na bigay niya. Humingi at sumunod ay to come, lumapit. Ano po ba ibig sabihin ng lumapit? Paano tayo lalapit
lalapit po tayo ng may pananampalataya. Matatagpuan natin ito sa Galatia chapter 3, verse 14. Galatia chapter 3, verse 14. Sabi sa Galatians 3, verse 14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Spiritong ipinangako ng Diyos. Paano po tayo lalapit? Lalapit po tayo sa Kanya ng may pananalig kay Kristo. At panghuli, kung tayo'y may pagnanais, kung tayo'y nauuhaw sa Kanya, at tayo'y lumapit ng may pananampalataya, ngayon naman tayo ay iinom, to drink. Ang ibig sabihin ng pag-inom, ibig sabihin nito na ang mananampalataya ay tumanggap at nakaranas ng banal na Espiritu Santo. Kung gusto po natin talaga na maranasan ang Kanyang Espiritu, ito po ang Kanyang pinagagawa. So kapag ang Espiritu Santo ay nananahan sa isang tao, magagawa na niyang mamuhay ayon sa Espiritu at magagawa na niyang magtagumpay laban sa mga gawa at pagnanasa ng laman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So ito po ay nagpapatotoo na ang tunay na mananampalataya ay hindi po talaga dapat namumuhay sa kasalanan. Bakit po? Kasi ang mga anak ng Diyos ay mayroong Espiritu. At sa pamamagitan ng Espiritu, pinapatay nila ang pagnanasa ng laman. Kaya sila nagtatagumpay at hindi nananatili sa kasalanan. Sabi sa Romans 8:5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. So ano po ang tanda ng tunay na mananampalataya ni Kristo? So a true believer of Christ, according to Romans 8 verse 5, ay mayroon siyang Espiritu, taglay niya ang Espiritu ni Kristo, siya'y nananahan sa Espiritu Santo, at ang kanyang pag-iisip ay kanyang itinutuon sa mga bagay na espiritual, sa mga bagay na hindi naluluma, sa mga bagay na hindi nawawasak. Yan po ang katangian ng mananampalataya ni Kristo. Sa pamamagitan niya ay magagawa nilang puksain ang pagnanasa ng laman. Mga kapatid, yung ating katawan, hanggat nabubuhay pa tayo sa katawang ito, habang nabubuhay tayo sa katawan natin, ang laman at katawan natin ay patuloy na magnanais gumawa ng kasalanan. Totoo po yan. Sinabi po yan ni Pablo na yung mga bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko kahit ayaw ko. Sabi ni Pablo yon. Dahil ang laman, ang nais ng laman ay gumawa ng mga bagay na makalaman. Ngunit ang Espiritu na nasa mga mananampalataya ni Kristo, ang nais po niyan ay gawin ang mga bagay na nauukol sa Espiritu. Kaya ang laman at Espiritu ay hindi po talaga magkakasundo. Yamang ikaw ay namumuhay o tayo ay namumuhay pa sa katawang ito. Kanino tayo susunod? Sa Espiritu o sa laman? Kapag lumalapit tayo sa laman, lumalayo tayo sa Espiritu. Pag lumalapit tayo sa Espiritu, lumalayo tayo sa laman. Kaya naman, ang totoong mananampalataya ni Kristo, taglay niya ang Espiritu Santo upang magawa niyang
paglabanan ang laman. Bagaman siya'y nasa laman pa, magagawa niyang labanan. Sa gayon, dadako na tayo sa huling bahagi, siya'y mabubuhay. We will live. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. So a believer with the Holy Spirit will live. Sabi doon sa binasa natin kanina, sa John 7:38, ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay, which refers to the Holy Spirit. Kapag ang Espiritu ay nando na sa mananampalataya, a believer's body becomes the temple of the Holy Spirit. A believer's body becomes the temple of the Holy Spirit. Matatagpuan po natin ito sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So bilang templo ng Espiritu Santo, ang katawan natin ay dapat pinapakasangkapan natin sa Espiritu Santo, hindi po sa kasalanan. Ganito po ang ibig sabihin ng nangaral ang Panginoong Hesus, na kung ang kamay mo ang sanhi ng pagkakasala, maigi pang putulin mo ito. Na kung ang mata ang sanhi ng pagkakasala, maigi pang dukutin mo na lang ito. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus ay, ang katawan na pinananahanan ng Espiritu Santo ay dapat iukol sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo dapat Sunday lang Christian. Monday to Saturday, Christianan. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun. Ang totoong tumanggap kay Kristo, kahit saan siya magpunta, disipulo siya ni Kristo. Hindi lang po siya Kristiyano sa loob ng church. Pagdating sa tahanan, nakikilala po siya dahil Kristiyano po siya sa kanyang tahanan. Pagdating sa trabaho, Kristiyano din po siya. Pag nasa school, Kristiyano din po siya. Pag-isipan po natin mabuti. Sa mga lugar kung saan tayo naroroon, Kristiyano po ba tayo? Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Sunod, a believer lives with the Holy Spirit. A believer lives with the Holy Spirit. Ang taong espiritual ay namumuhay sa Espiritu. Ang ating katawan, para mabuhay, kailangan kumain. Kailangan uminom nang sa ganun mabubuhay. Tama po? Ganun po natin inaalagaan yung ating katawan. Kumakain, umiinom, para masustain ang buhay ng katawan. Pero hindi po ganito ang buhay ng Espiritu. Ang Espiritu po natin, iba po ang pagkain yan. Ano ba ang pagkain yan? His food is the word which comes from God. Matatagpuan natin ito sa Matthew 4 verse 4. Sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ang pinapatungkulan ng Panginoong Jesus. Nito ay ang pisikal. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ang tao ay hindi lamang pisikal. Ang tao ay isang espiritual na nilalang. Kaya hindi lamang siya papakainin ng tinapay upang mabuhay. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi ang kanyang spirito ay dapat pakainin ng salitang nagmumula sa Diyos. Yun po ang pagkain.
Kung hindi po natin binabasa ang aklat ng kautusan o yung Bible po natin, hindi po tayo kumakain. Ilang araw na po kaya tayong hindi kumakain? Kung yung katawan natin, 3 times a day, umaabot pa ng 4, 5 times a day. Takot na takot magutom. Uwi na ako. Tanghali na. Kakain. Diba? Sana kung gaano natin pinahahalagahan yung ating pisikal, ganoon din po sana nating pahalagahan yung spiritual na buhay po natin. Dapat po natin itong pakainin ng salita ng Diyos. Yun po yung pagkain. Ngayon, ang pagkain ay walang pakinabang kung hindi po kakainin. Tama po. Bumili ng pagkain. Ay, mabubuhay daw ako kasi may pagkain. Hindi mo naman kinain. Hindi po tayo mabubuhay pag hindi po kinakain. Ano po dapat ang kanyang gawin? He eats the food which comes from God. Yung salita na nagmumula sa Diyos ay kanyang kinakain. Matatagpuan natin to sa John 4 verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Ang pagkain ay salita ng Diyos. At sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, dito natin nalalaman ang kalooban ng Diyos. Pag nalaman natin ang kalooban ng Diyos at ginawa natin, pinapakain natin ang Espiritu. Hindi mo lang kinuha ang pagkain. Dapat may itong kainin. At ano po? At paano po natin ito kakainin? Sundin ang kalooban ng Diyos Ama. And lastly, a believer then fulfills the will of his master. Ang salita o mga Bible verses na alam natin na hanggang dito lang, wala po yung pakinabang. Wala po yung pakinabang. Kailangan po ito'y tumimo sa puso ng isang tao at makita sa kanyang pamumuhay. At mangyayari lamang yon kapag kanyang tinutupad, he fulfills the will of the Father, of his master. Next, tingnan natin ngayon yung mga taong puspos ng Espiritu Santo na nakalagay sa Bible at kung paano nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Tularan po natin yung kanilang ginawa. Mukhang, ayan. The example set by Jesus. Si Jesus, ayan, after his baptism, he started his ministry fulfilling the will of his Father. Alam natin na si Jesus ay pinanganak dito sa lupa. Nag-umpisa po siya bilang sanggol. Pinanganak siya bilang sanggol. Lumaki. Dumaan sa pagkabata, binata hanggang lumaki. Okay. Sabi sa Bible, nag-start siya ng kanyang ministry nung siya ay magti 30 years old. 30 years old. So yung panahon na yon na kanyang kabataan, limited lang po yung makikita natin sa Bible na nagpapatungkol sa kanya na kung anong ginawa niya nung panahong iyon. Ngunit, alam natin na nung siya'y magsimula sa kanyang ministry, siya po muna ay nagpabautismo. At nang siya'y binautismohan sa Ilog Jordan, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanya at siya'y pinuspos. Okay. Napuspos siya ng Holy Spirit. Simula nun, nag-umpisa siyang maglingkod sa Ama. Sinabi ni Jesus, ang kanyang pagkain ay tupadin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Okay. So tingnan natin yung John 5:30. Sabi ni Jesus, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin.
Puspos siya ng Espiritu Santo, kaya ang nais niya ay sundin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Yun po ang kanyang pagkain. Yun po ay halimbawa na iniwan ni Jesus. Next, ang buhay ng mga naunang mananampalataya or the example set by early Christians. During the Pentecost, makikita po natin ito sa Gawa chapter 2. So during the Pentecost, the disciples were filled with the Holy Spirit and spoke about wonderful works of God. Tingnan nga po natin yung Acts chapter 2. Kung anong nangyari sa kanila, sa mga disciples sa panahon ng Pentecost. Chapter 2, buong chapter 2 po. Ayan. Tingnan natin. Okay. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. 8 ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay ni kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Tingnan po natin yung verse 11. Sabi sa verse 11, may mga taga-Creta at Arabia din. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Ang taong puspos ng Espiritu Santo, ang lumalabas sa kanyang bibig ay patungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos. At ano po ang bunga ninon? Makikita natin sa verse 41. Ano po ang bunga? At nung nangaral si Pedro ay napuspos, kasama sa napuspos ng Espiritu Santo, siya ay nangaral sa mga taong naroroon at ang lahat na nakapakinig. Ayan sabi, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. 300 souls were added to them. Kalooban po ba yun ng Diyos? Amen. Yun po ang kalooban ng Diyos. At silang mga disipulo na napuspos ng Espiritu Santo, ang kanilang ginawa ay hindi ang kanilang pansariling kalooban, kundi ang ginagawa nila ang kalooban ng Amang nasa langit at sang-ayon sa sinasabi sa kanila ng banal na Espiritu Santo. Si Stephen, he preached till his death and exposed Israel's disobedience. Ayan. Si Esteban, siya ay puspos ng Espiritu Santo at kanya pong in-expose ang disobedience ng Israel, yung kanilang mapagkunwaring paglilingkod sa Diyos, hanggang siya ay binato, hanggang siya sa'y mamatay. Ano ba yung kanyang panalangin? Tingnan nga natin, ano kaya yung kanyang panalangin? Sabi sa verse 60, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Yung mga taong umusig sa kanya, yung mga taong pumatay sa kanya, yung mga taong nagbato sa kanya, dapat ba siyang magalit? Dapat ba siyang maghiganti? Siguro dapat kung naisip natin, dapat. Pero dahil siya'y puspos ng Espiritu Santo, hindi ang kanyang kalooban ang kanyang sinusunod, kundi ang kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ay ang lahat ay maligtas. Kaya ang sabi niya, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. Ang ibig sabihin nito, Lord, show them mercy. Kahabagan mo sila. So ito po yung katotohanan. Ibinibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa kanyang mga anak na kanyang hinirang. Hindi po para lang sa pansarili nilang kapakanan, kundi para po matupad nila
ang kalooban ng Ama upang sila'y makapag-minister, no? Kung iniisip natin, ay, gusto kong mapuspos ng Espiritu Santo, gusto kong mapasakin yung banal na Espiritu Santo kasi maraming bagay akong mararanasan. Ngunit hindi lang po ito yung kalooban ng Diyos. Binibigay po ng Panginoong Jesus ang banal na Espiritu Santo, may purpose po ito. Ano po yung purpose po nito? Ang gamit po nito ay hindi pansarili. Nung napuspos si Esteban, hindi po pangsarili yung kanyang inalala. Sino po ang kanyang inalala? Ang mga taong umusig sa kanya. Dahil siya'y puspos ng Espiritu Santo. Si Pedro, nung siya'y napuspos at nangaral, para saan ba siya, para siya nangaral? Para ba sa pansarili niya yung kapakanan? Hindi po, kundi para iyon sa mga taong nakakarinig ng kanyang pinapangaral. Ang purpose po ng Espiritu Santo ay gawin ang kalooban ng Diyos. Si Jesus, nagpagaling siya. Para saan? Para sa kanya ba yon? Hindi po. Para yun doon, para palayain yung mga tao na bihag ng karamdaman. Pinalaya niya ang mga sinasapian ng demonyo para sila'y makalaya. Para po sa kanila yon. Hindi po para kay Jesus yon. Yun po ang kalooban ng Ama. The Spirit is given to the children of God so they can fulfill the will of the Father. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Okay. Next slide po tayo. Okay. So, sabi sa Lucas 24, ayan. After receiving, they were qualified to serve Christ and perform signs and wonders. The apostles were told to wait until they receive the promised Holy Spirit. Okay, tingnan natin sa Lucas 24:49. Lucas 24:49, sabi nun, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Inuutusan po silang mag-minister sa tao. At ang kanilang pag-minister, hindi po sila qualified na mag-minister dahil kaya nila mag-minister. Hindi po. Ang sabi ni Jesus, huwag silang aalis. Magiging qualified lamang sila kung sila'y makatanggap na ng kapangyarihang mula sa langit. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong aalis hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan. So walang sino man ang maari magmalaki sa atin. Na dahil mas marunong ako sa iyo, na mas matalino ako sa iyo, ako ang dapat nangangaral. Hindi po. Hindi po yun yung basihan. Dahil mas marami akong ministering hinahawakan, ako ay nakahihigit sa iyo. Hindi po. Kung bakit tayo nakakapag-minister, dahil po iyon sa kapangyarihang kaloob ng Diyos. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Marcos 16:15, 18. Marcos 16 verses 15 to 18. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ang spiritong nasa kanila ay hindi po para sa kanilang kapakinabangan. Para po iyan doon sa mga tao kung saan sila inutusan ni Jesus na magturo at mangaral. Para po iyon doon sa mga tatanggap. Ang mga himalang gagawin nila ay hindi po para sa kanila, kundi para doon sa mga bihag ng karamdaman, para doon sa bihag ng spiritus, ng masasamang spirito, para doon sa mga alipin, para sila'y lumaya. Yun po ang purpose ng Holy Spirit.
Kaya nga hindi sila pinaalis hanggat hindi sila tumatanggap. Gawa 1. Gawa chapter 1 verse 4 to 5. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. So being filled with the Holy Spirit qualifies the apostles for them to become the apostles of Christ. So having the knowledge of the facts about Jesus and their understanding of the Scripture alone would not make them ready for the task before them. Hindi po sila magiging handa sa ministeryong kanilang gagawin gamit lang ang sarili nilang karunungan. Ngayon, mga kapatid, ano po ba yung kalooban ng Diyos? Tingnan po natin yung kalooban ng Diyos. So this is God's plan. Sinabi ng Diyos sa Matthew chapter 5, kayo'y ilaw at asin ng sanlibutan. Ang tinutukoy niya po dito ay ang mga mananampalataya ni Kristo. Sila'y mga asin at liwanag upang magbigay ng liwanag sa sanlibutan. Ang nais po ng Diyos ay ito. Sabi sa Juan chapter 3 verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Naparito si Jesus para iligtas ang sanlibutan, hindi upang parusahan. Kung tayo'y tumanggap ng kaligtasan mula sa Kanya, ibabahagi natin ito sa iba. 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Wala po siyang nais mapahamak. Walang sino man ang nagnanais na mapahamak ang kanyang pinakamamahal. Mahal ng Diyos ang tao, kaya niya ibinigay ang Panginoong Hesus. Ito po yung kanyang plano, na ang lahat ay maligtas, na ang lahat ay makarinig ng katotohanan na sila'y tinubos, na sila'y bayad na ang kasalanan na dapat sanang pagbabayaran natin ay binayaran na niya. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay mabigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos, at bilang mga anak ng Diyos, sila ay tatanggap ng tatak ng pagiging anak ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. At kapag sila'y may Espiritu Santo, magagawa nilang puksain ang pagnanasa ng laman, at sa gayoy magagawa nila ang kalooban ng Amang nasa langit. Walang iba kundi ang maligtas ang lahat. Mga kapatid, nais po ba nating makabahagi sa planong ito ng Diyos? Gusto ba natin maging bahagi ng plano ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, nais niya ang lahat ay maligtas. Kung tayo'y tumanggap na ng kaligtasan, huwag po tayong makasarili. Naaangkinin lang natin yung ating kaligtasan. Ibahagi po natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, sa ating mga kaklase, sa mga katrabaho natin, sa kung sino man nakakasalamuha sa atin. Ang sabi niya ni Jesus sa Matthew 5, na tayo ilaw, walang sino man ang naglalagay ng ilawan sa ilalim. Ang ibig sabihin nun, ang ilaw, ang liwanag nun ay itinatago upang hindi makita. Ang ilaw ay dapat itinataas para makita ng lahat at upang sila'y maliwanagan. Ganon din po ang nais ng Diyos. Tumayo po tayong lahat.
Napag-aralan natin na ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay namumuhay ayon sa Espiritu. Nalaman natin ang katotohanan na tayo'y may utang na binayaran na. Ipikit mo yung mata, itungo mo yung ulo. Kung ikaw ay sumasampalataya ng iyong kasalanan, ng mga ginawa mong pagkakasala, ay binayaran na ng Panginoong Hesus para sa iyo. Taas mo yung kamay. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa mga katotohanan ito. Batid ko, O Diyos, na ako'y makasalanan, na sinusunod ko ang nais ng laman at lahat ng hilig nito, na sa iyong batas, ako ay dapat hatulan ng kamatayan. Ngunit, Panginoong Hesus, salamat po sa habag na iyong ibinigay sa akin, na dahil ako'y iyong iniibig at hindi mo nais na ako'y mapahamak, kayo ang nagbayad ng kasalanang ako dapat ang tumanggap. O salamat, Panginoong Hesus, sa biyayang ito. Tinatanggap kita ngayon, aking Diyos, aking Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na kung ikaw ay aking tinanggap at kung ikaw ay aking sinasampalatayaan, ako ay bibigyan mo ng karapatang maging anak mo. At sa gayoy, ikay tatawagin kong aking ama. At bilang aking ama na mabuti, ibibigay mo sa akin ang iyong banal na Espiritu Santo. Sa lahat ng mga nagnanais na makatanggap ng Espiritu Santo, siya'y nakahanda sa sino mang lumalapit at sa sino mang humihingi. Kung ikaw ay nauuhaw sa tubig na ibibigay ng Panginoong Hesus, inaanyayahan kita dito sa harap upang tanggapin mo ang Espiritu Santong ipinangako ng Ama. Sige po. Maluwag po yung harapan. Kung sa tingin mo, sa tagal mo ng paglilingkod sa Panginoon, hindi mo pa nararanasan ang pagkilos niya, na kung sa tingin natin ay, Lord, hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng banal na Espiritu, ngunit hindi po dahil sa aking mga gawa, kaya ako'y naging karapat-dapat tumanggap nito. Nagiging karapat-dapat akong tumanggap nito dahil sinasampalataan ko ang iyong anak na siyang nagbayad ng aking mga kasalanan. Sabi niya, ang lahat ng humihingi ay bibigyan. Tas mo yung kamay. Ating hingin sa Ama ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo ng lahat ng tinawag niya ay tumanggap ng Espiritu Santong ipinangako. O aming Amang nasa langit, nakikita po ninyo ang mga naglilingkod sa iyo. Nakikita mo ang nilalaman ng kanilang mga puso. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang pagnanais na pagtanggap ng iyong banal na Espiritu Santo. O Panginoong Hesus, tanggapin nawa nila ang kapangyarihan nagmumula sa kalangitan na nagmumula sa iyo, ang banal na Espiritu Santo. O ibuhos mo nga po, Panginoon, ang iyong kapuspusan sa iyong mga anak nang sa ganon sila'y maging bahagi ng iyong dakilang plano. O Panginoong Hesus, sumakanila nawa ang iyong banal na Espiritu Santo nang sa ganon lahat ng papatungan ng kanilang mga kamay ay gagaling. Ang lahat, Panginoon, ng kanilang makakasama ay makikita ang kanilang liwanag na nagmumula sa iyo, na ang kapangyarihan nagmumula sa iyo ay ipagkakaloob mo, Panginoon, sa kanila. Sila'y magpapalayas ng masamang spirito. Sila'y magpapagaling. Sila'y di mapapano.
O Panginoong Jesus, ito ang iyong gawin sapagkat ito ang kalooban mo. Gawin mo ito upang mas lalo pang madakila ang iyong pangalan sapagkat hindi mo ibig na kami manatiling mga ilaw na nakatago lamang. Panginoong Jesus, ito po ang iyong gawin. Nang sa ganon, ang aming mga buhay ay maihandog namin sa iyo. Lord, sa iyo na po yung aming mga buhay. Sa iyo na po namin isinusuko ito. Kung may mga pagkakataon pa, Panginoon, na naiisip namin gumawa ng kasalanan, Lord, alang-alang sa habag na pinakita ng Panginoong Jesus, kahabagan mo po kami, ibigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasang pagtagumpayan ito. Kung kakarampot lamang, Panginoon, yung aming pananampalataya, dalangin namin, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Salamat, Panginoong Jesus, nang sa ganon, maluwalhati namin ang pangalan na tunay na maluwalhati. Ang pangalan mo lamang ang aming dadakilaan. Purihin ka, sinasamba ka namin. Sa iyo ang lahat ng karangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.